Hello kapamilya, ayan maga tayo dito sa ating garden at syempre maglilinis pa rin tayo dito sa ating garden at medyo madamo dito sa ating mga taniman ng kamote at yan maglilinis muna tayo. Damuhan natin tong mga part na madamo kasi magdadagdag ulit tayo ng ating mga pananim. Maganda kasi mag-transfer ngayon at makulimlim. Syempre yung mga itatransfer natin marami ng mga ugat at matured na yung mga sanga kaya maganda at linisin na natin at mamaya-maya magtatanim tayo ng ating mga talbos ng kamote o yung sanga ng ating kamote kasi maganda mag-transfer ngayon at pag hapon medyo nag-aambon kaya mabilis silang mag-recover at lilinisin muna natin tong ating mga pagtatamnan kapamilya at yan konting tiyaga lang naman sa una itong pagtatanim natin ng ating kamote, konting damo-damo lang at pag yan dumami at kumapal na yung ating mga kamote, madadaig na yung mga damo na yan kaya konti lang yung ating lilinisin at may mga part na madamo dun sa mga lugar na hindi gaanong makapal yung sanga ng ating kamote at tayo ngayon magtatanim dun sa mga lugar na yun at ayan, lilinisin lang muna natin tong ating pagtatanim kapamilya at ito medyo maluwang-luwang 'tong ating lilinisin at yung mga part na tatamnan natin marami-rami din kaya linis-linis muna dito sa ating garden para yung ating pagtatamnan mabilis silang maka-recover pagka wala ng mga damo. At ito naman napakabilis lang din kasing tumubo kaya ayan linis ulit. Nung nakaraan naglinis ulit tayo at ito na naman sila kasi siyempre pagka mga part na walang tanim talagang damo yung tutubo diyan. Kaya magtatanim ulit tayo para pagka kumapal wala nang damong tutubo diyan, hindi na sila makakaporma diyan sa kapal ng ating mga talbos ng kamote pagka yan dumami. Kaya pararamihin natin yung ating talbos at linisin muna natin dito sa ating garden. At syempre yan ang importante, kailangan malinis muna natin tong ating pagtatamnan ng ating kamote at marami-rami yung ating itatanim dito at syempre kailangan maparami to at magandang itanim kasi itong mga ganito kapamilya kaya ayan lilinis muna natin itong ating pagtatamnan para mabilis na lang tayo makapagtanim at tanim na lang tayo ng tanim pagka nalinis na itong ating garden at yan naman napakabilis lang naman itanim basta nalinis na lang natin itong ating garden at ito maganda ngayon magtanim kaya ayan kapamilya, linis muna tayo dito sa ating garden at yan mabilis lang naman at yung mga damo dito hindi naman kahirapang bunutin kaya madali lang silang damuhan. Kaya ayan yung ating pagtatamnan ulit ng ating kamote, medyo maluwang-luwang pa rin at yung ating kamote maganda ng itanim ngayon. Pag ito namang mga kamote mga kapamilya kumapalat, siyempre dumami na yung sanga niya, itong mga damo na to mababawasan na kasi hindi na sila makakatubo pagka mas makapal na yung talbos ng ating mga kamote. Kaya ayan yung ating mga nililinis dyan sa mga part na yan, yung mga part na madamo at yan tayo magtatanim sa mga nililinis natin kasi kailangan yung mga part na hindi gaanong makapal yung sanga nung mga pananim natin at yung mga iba nga kasi hindi naman 100% na buhay lilinisan natin kasi may mga damo dyan sa mga part na walang mga tanim kaya tatamnan natin para yung mga damo na yan hindi na sila makatubo. At ayan yung ating mga part na nililinis at syempre konti na lang yan at matatapos na at magta-transfer na tayo maya-maya nung ating mga pananim na sanga ng ating kamote at yan magandang magtanim ngayon. Hello, good morning po mga kapamilya at syempre ito na naman ang ating gardinerang tiga bukid at syempre ito na naman yung ating ginagawa yung pagtatanim natin dito sa ating mga gulay at syempre walang katapusang pagtatanim hanggang meron tayong mga itatanim mga kapamilya at ito nga excited na tayo mag-transfer ng ating mga kamote dahil itong ating kamote napakarami at itong mga talbos niya ay itong mga sanga niya puputulin natin at ito yung ating ipangtatanim dito sa ating garden kasi yung mga part na hindi natin natamnan itatamnan natin at ito marami-rami kaya ito yung ating gagawin at yung ating mga kamote ito yung tatanim natin at ito maganda po itong itanim tong ating mga kamote at ito yung mga talbos ay sanga ng ating kamote may mga ugat na kaya yan yung ating mga itatanim. At alam niyo po mga kapamilya, itong mga ganitong pananim maganda po ito sa katawan at masustansya po sa ating mga katawan. Kaya
ito yung magandang itanim, kaya ito yung itatanim natin. At ito mga pamilya, napakabilis lang nitong dumami at ito naman pagkakatulad nito may mga ugat na siya at nilagay mo lang dyan at naitanim mo mabilis lang itong magsanga kaya ito yung ating itinatanim at ito napakabilis lang paramihin kahit sa paso lang ito. Ito mga pamilya, kaya ang ganda po ditong mga itanim mga pamilya at ito kasi napakalaki ng pakinabang natin dito mga pamilya. Ito kasi yung kahit mga talbos at laman, malaki yung pakinabang natin. Ito yung mga magagandang itanim kasi may pakinabang ka na sa talbos, may pakinabang ka pa sa laman. At bukod sa ito napakadali lang alagaan dito kapamilya. At pagka nga ito naitanim mo, siyempre panay talbos na ang ibibigay sa'yo. Kaya maganda itong itanim. Kahit yung laman nito kasi nagsimula tayo dito magparami mga kapamilya. Yung laman lang nito na maliliit, yun yung nilagay natin sa paso hanggang pinatubo natin. Nagkaroon sila ng usbong hanggang yung mga sanga nito, pinarami natin ng pinarami, tinanim lang natin sa mga paso. At yan na i-transfer na natin at ngayon ay transfer natin dito sa ating garden. Pinaparami pa rin natin kasi ngayong bossing natin gusto raw niya maluwang yung tatamnan niya. Kaya ayan, pinapaluwang natin at pinaparami natin kasi napakabilis ngang dumami nito mga pamilya lalo na nitong mga nag-uulan kasi yung mga sanga nito may mga ugat-ugat na kaya napakagandang itanim itong mga ganitong talbos ng kamote. At ito napakabilis lang din naman alagaan kaya maganda talagang magtanim ng mga ganitong klase ng gulay kasi ito yung isa sa mabilis lang alagaan at syempre wala din maintenance ito mga pamilya kung dito lang sa ating mga garden tinatanim. At yan napakagandang alagaan kasi nga pag naitanim mo, ayan, kusa na lang din siyang nagkakaroon ng laman at nagkakaroon ng talbos. Kaya isa rin ito sa mga madaling alagaan at siyempre wala din maintenance na pananim. Kaya ito yung ating gustong-gustong itanim. Yung mga mabibilis lang tumubo at mabilis alagaan, ito yung magandang mga alagaan katulad nung gabi, katulad nitong talbos ng kamote, yan yung mga walang maintenance at syempre yung mga okra, yan yung gustong-gusto nating mga itinatanim kasi yung mga yan pag naitanim mo at namunga, namulaklak, mag-harvest ka na lang. At ito, ganito rin po ito. Pagka naitanim natin, nagkaroon ng talbos at syempre pag nagtagal kakaroon din siya ng laman o di po ba mag-harvest na lang tayo. Hindi katulad ng mga ibang halaman talaga na kailangan talaga may maintenance sila at syempre kailangan todo alaga ka dahil sakitin sila. Itong mga to, hindi mo na kailangang alagaan basta na itanim mo sila sa magandang lugar, kusa na silang dumadami. Kaya ito yung isang pananim na napakagandang alagaan. Kaya ayan yung pinaparami natin kapamilya. Kaya ito yung gusto-gusto nating itinatanim. Kaya dapat ito ang maparami natin. Kaya ayan, marami na tayong naitanim dito. May mga part kasi mga kapamilya na hindi naman 100% yung naitanim natin naging okay. Kaya yung mga part na pwede pang tamnan, tinatamnan natin para dumami pa sila. Kaya ayan at naitanim na natin yung mga iba kasi maganda itong itanim ngayon dahil ang panahon medyo makulimlim saka pagkahapon may paambon-ambon kaya pagka ganitong nagta-transfer tayo at may paambon-ambon madali lang silang mag-recover. Hindi sila mahirap alagaan kaya ayan, pagka nagta-transfer tayo medyo makulimlim kaya maganda mag-transfer ng ganitong pananim pagka ganitong makulimlim. Ayan at marami-rami tayong naitanim mga kapamilya at ito naman napakagandang itanim nito at ayan at ipapakita ko sa inyo kung paano natin itinatanim yung ating kamote para magkaroon siya ng marai-raing laman. At tingnan nyo naman itong ating mga pananim kapamilya at puro ugat, napakagandang itanim ngayon at syempre ito kasi pagka ganitong marami na siyang ugat, madali lang siyang mabuhay kaya ayan yung itatanim natin, pinipili natin yung mga part na marami na siyang ugat at syempre yung matured na yung pinaka-sanga. Kaya yan yung ating itinatanim at ganito lang yung ginagawa natin sa pagtatanim natin mga kapamilya at yan, naglalagay lang tayo ng konting hukay dyan, syempre yung ating itatanim at
diyan natin ilalagay para mas maganda yung ating mga pananim at ito nga tinatanggalan pa natin ng kaunting damo diyan sa mga gilid-gilid. At yan yung part na yan nakahiga yung ating mga pananim tapos yung pinakadulo sa kadulo yan lang yung nilalabas natin. Kaya ayan yung ganyan yung pagtatanim natin para magkaroon siya ng maraing laman kasi diyan sa mga part na yan. Usually yung mga ibang nagtatanim kasi nakatayo yung kanilang itinatanim pero hindi po ganun yung pagtatanim natin. Ang ginagawa natin, nakahiga siya yung dulo sa kadulo nakalabas. Kaya ayan yung ating mga itinatanim ka pamilya, ganyan po yung technique ng pagtatanim natin para yung kanyang ugat dadami saka siyempre diyan na magkakaroon ng laman mas malaki yung nakabaon sa lupa mas maraming laman yung magkakaroon diyan kaya mas maganda pagka nakahiga kaysa nakatayo yung style ng ating pagtatanim kaya